Kumusta kayong lahat? Ang kwento natin para sa araw na ito ay tungkol sa isang arkitekto na nagmagandang loob papasukin ang dalawang magandang babae na basang-basa sa ulan. Isa itong pelikula na may magandang aral para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga haligi ng tahanan. Dahil isang maling desisyon natin sa buhay ay pwedeng magbago at masira ang lahat. Alamin natin kung paano nagsimula ang istorya. Welcome to 11/11 Recap. Ito ay pinamagatang Knock Knock. Sila ang mag-asawang Evan at Karen. Si Evan ay isang arkitekto. Samantalang propesyonal na iskultor naman si Karen. Pinuntahan sila ng kanilang dalawang anak sa kwarto upang dalhan ng cake. Nagpanggap pang monster si Evan upang aliwin ang kanyang dalawang anak. Samantala habang nag-aagahan ay dumating si Luis upang dalahin kay Karen ang ilang materyales sa pinagagawa nitong sculpture para sa paghahanda sa isang malaking event. Kaya naman sinamahan si Luis ni Karen sa labas upang ipakita rito ang obra na kanyang kasalukuyang ginagawa. Labis itong nagustuhan ni Luis. Sabi ni Karen ay patutuyuan na lang ito at pwede mo nang kunin at dalhin sa museo. Samantala ay paalis na si Karen kasama ang kanyang dalawang anak papuntang beach. Hindi pwede na sumama si Evan dahil meron pa itong kailangang tapusin na proyekto. At sumapit na ang gabi. Habang abala sa trabaho si Evan ay tumawag si Karen upang kumustahin ito. Masaya silang nag-uusap. Maya-maya pa habang gumagawa ng 3D plan si Evan ay merong kumatok sa pintuan ng kanyang bahay. Pinuntahan niya ito. Pagbukas ng pinto ay dalawang nagagandahang dilag ang kanyang nakita. Sila ay basang-basa sa ulan. May hinahanap silang tao na hindi naman kilala ni Evan. Matching ang isang babae kaya binigyan niya ito ng tissue. Nakiusap silang humingi ng tulong kay Evan. Nung una ay nagdalawang isip si Evan subalit pinapasok niya rin ang dalawang babae. Pinagamit ni Evan ang kanyang tablet upang tulungan sila. Binigyan sila ng tuwalya upang hindi sila lamigin. Na wrong address pala ang dalawa kaya kinuha sila ni Evan ng Uber upang makapunta sila ng mabilis sa kanilang pupuntahan. Ang blonde na babae ay nagpakilala bilang Belle at Genesis naman ang may itim na buhok. 45 minutes bago dumating ang Uber. Kinuha ni Evan ang cellphone ni Genesis upang patuyuin sa bigasan. Samantala malakas pa rin ang ulan sa labas. Pinagtimplan niya ng tsaa ang dalawa upang mainaitan ang mga sikmura nito. Nakiusap ang dalawa na makidryer na kanilang mga basang damit upang tuyo ito pagpunta nila sa kanilang pupuntahang party. Bumalik si Evan. Nakita niya ang dalawa na hawak ang kanyang maliit na aso. Uminom sila ng tsaa. Tinanong siya ni Belle kung ilang taon na ito. 47 sagot ni Evan. Nagulat sila at sinabing mukha ka pang bata sa edad mo. Nilapitan si Evan ni Belle at Genesis upang yakapin dahil sinabi ni Evan na mag-isa lang siya ngayon at di siya nakasama sa mag-iinan niya dahil sa kailangan niyang tapusin ang kanyang trabaho. Nailang si Evan kaya lumipat ito ng upuan. Napunta ang usapan sa kanilang mag-asawa. Hanggang sa nakita ni Genesis ang litrato ni Karen sa isang mesa. Kinuha niya ito at sinabing napakaganda ng asawa mo. Share mo naman sa amin kung ano ang buhay niyo bilang mag-asawa sa kama. Nailang dito si Evan at sinabing sa amin na lang yun ang asawa ko. Nakita rin ni Genesis ang ilang obra ni Karen at sinabing meron ka palang talented na asawa. Maya-maya pa ay tinabihan na naman ng dalawa si Evan at nagtatanong kung may iba pa ba daw na nakakatalik si Evan bukod sa kanyang asawa. Sumagot si Evan nang wala na. Bakit naman, tanong ni Belle. Ganun talaga kapag mahal mo ang isang tao, sagot ni Evan. Ako pag nag-asawa ako titikim pa ako sa iba, sabi ni Belle. Kaya tumayo si Evan at umiwas na naman kay Belle at Genesis. 20 minutes na lang at dadating na ang Uber. Nilalayo ni Evan ang topic ng kanilang pinag-uusapan dahil naiilang ito dito. Maya-maya pa ay balik na naman si Belle at Genesis sa awkward na mga tanong at lumapit muli sila kay Evan. Sinusubukan nilang tuksuhin si Evan subalit lubos itong umiiwas. Tinabihan ulit ni Belle at Genesis si Evan subalit pinipigilan ni Evan ang kanyang sarili na sakyan ang gusto ng dalawang babae. Kaya't sa paglapit nila ay lumipat na ng upuan si Evan. Ano bang trabaho nyo, tanong ni Evan. Mga flight attendant kami, sagot ng dalawa. Saan kayo nakadestino, tanong ni Evan. Inilalayo talaga ni Evan ang usapan upang hindi siya madala sa gusto ng mga ito. 5 minutes na lang at dadating na ang Uber. Nakigamit ng banyo si Genesis kaya't naiwan si Belle at Evan sa sala. Nagpatugtog ng music si Evan nang biglang sumayaw itong si Belle. Napatingin si Evan kay Belle. Sa mga puntong ito ay naaakit na si Evan kay Belle dahil ito ay napakaganda at bata pa. Gumawa ng paraan si Evan. Kaya kinuha ni Evan ang headset upang makinig ng ibang music at hindi ma-attract kay Belle. Malagkit ang tingin ni Belle kay Evan. Hinilan niya ito upang piliting sumayaw. At napilit ni Belle si Evan.
Habang sumasayaw ay dinidikit ni Belle ang kanyang katawan kay Evan. Sobra akitin ni Belle si Evan sa pamamagitan ng pagtitig. At ito ang sunod na nangyari. Biglang niluwan nito ang kanyang bubble gum upang halikan si Evan. Hindi ito natuloy dahil tumunog ang alarm. Andyan na ang Uber. Kaya kinuha na ni Evan ang cellphone sa bigas at damit ni Genesis at Belle. Tinatawag na niya ang dalawa dahil nag-aantay na ang Uber. Hindi sila sumasagot kaya pumasok si Evan sa loob na tinatakpan ang kanyang mga mata. Pagpasok niya ay parehong walang saplot si Genesis at Belle. Dito na pinagtulungan ng dalawa si Evan. May asawa ako, sabi ni Evan. Pilit na umiiwas si Evan ngunit hindi nagtagalay, hindi na din niya napigilan ang kanyang sarili. Nangyari na ang gustong mangyari ng dalawang babae. Bumigay na si Evan kay Belle at Genesis. Tuluyan nang umalis ang Uber driver sa tagal ng pag-aantay. Kinabukasan nagising si Evan at pumunta siya sa banyo. Wala na dun ang damit ng dalawa kaya iniisip niya na umalis na ang mga ito. Subalit pagpunta niya sa kusina ay naandin ang dalawa at sobrang daming kalat na ginawa dito. Nagulat at nagalit si Evan sa kanyang nakita. Kaya't kinuha niya ang kanyang aso. Maya-maya pa ay nag-ring ang cellphone ni Evan dahil tumatawag sa kanya ang kanyang asawa na si Karen. Dali-daling lumabas si Evan upang hindi makita ni Karen ang dalawang babae. Kinausap niya ito sa garden. Nang biglang sumilip ang dalawa at pinapakita nila ang kanilang maseselang bahagi ng katawan sa salamin ng bahay. Patuloy sa paggawa ng mga malalaswang bagay si Belle at Genesis. Kaya nang matapos ang tawag ay galit na galit si Evan kay Belle at Genesis. Agad niyang sinugod ang dalawa at sinabing maari na kayong umalis sa pamamahay ko. Subalit parang walang narinig ang dalawa kaya pinagtabuyan niya ang mga ito. Nagalit si Belle at Genesis kay Evan. Nakabihis na si Genesis samantalang nakita naman ni Evan si Belle na nagtatago sa cabinet. Humihiling pa ito kay Evan ng isa pa bago ito umalis subalit ayaw na ni Evan at galit na ito. Habang nagyoyosi si Evan sa pag-aantay sa dalawa nakita niya itong sinisira ang sculpture na gawa ni Karen para sa isang big event. Tatawag ako ng pulis pag hindi kayo tumigil, sabi ni Evan. Tumawa ang dalawa at sinabing wala pa kami sa wastong gulang kaya mapapahamak ka sa gagawin mo. Natigilan si Evan at sinabing ito ang pera, tigilan nyo lang ako at umalis na kayo. Hindi kami prostitute, galit na sagot ni Genesis at Belle kay Evan. Maya-maya pa ay dumating si Vivian, therapist at kaibigan ni Karen. Huwag kayong susunod, sabi ni Evan. Subalit habang kausap ni Evan si Vivian ay lumapit itong si Genesis at yamakap pa kay Evan na sobrang ikinainis ni Vivian. Galit na galit si Evan at buo na ang loob nito na tumawag ng pulis kahit anong mangyari. Pinigilan ito ni Genesis, kaya't napilitan na ang dalawa na umalis na lang ng bahay ni Evan. At ayun na nga, hinatid na ng sasakyan ni Evan si Genesis at Belle. Itinuro ni Belle at Genesis kung saan sila ibababa ni Evan. Samantala, pagbaba ng dalawa ay tumaway pa ito kay Evan na para bang walang nangyari at naglakad na papalayo. Pag-uwi ni Evan ng bahay ay nilinis niya ang buong bahay at inayos ang mga sinira ni Belle at Genesis. Tinapon ang lahat ng mga bagay na pwedeng pagdudahan ng kanyang asawa. At sumapit na nga ang gabi. Habang nagtatrabaho ito ay isang bagay ang tila nahulog di kalayuan sa sala kaya pinuntahan niya ito. Nakita niya ang litrato na nalaglag. At nung dinampot niya ito ay hinampis siya sa ulo ng fire extinguisher ni Genesis. Habang nagme-makeup si Genesis ay nakatali naman si Evan sa kama. Hindi ito makawala sa higpit ng pagkakatali. At biglang nagulat si Evan dahil lumabas si Belle na suot-suot ang school uniform ng kanyang anak na babae maging ang underwear nito. Tumayo si Belle kay Evan at maya-maya pa ay yamakap na ito at nilalapit ang kanyang mukha. Samantala tumatawag si Karen sa telepono. Sinabi ni Genesis na sasagutin namin ang video call ng iyong asawa habang binubuksan namin ang pantalon mo. Nagmakaawa si Evan at sinabing gagawin ko ang lahat ng gusto nyo, wag nyo lang sagutin ang tawag. Sinakian ni Belle si Evan at hindi na nito nagawang pumalag pa habang kinukunan sila ng video ni Genesis. Umalis si Genesis at naiwan si Belle at Evan. Nakagawa ng paraan si Evan para makawala at naitulak niya si Belle. Lumabas ng kwarto si Evan at dali-dali niyang sinugod si Genesis para sakalin ito. Subalit sinaksak siya nito ng tinidor na kanyang hawak. Napasigaw si Evan sa ginawa ni Genesis. Nakatulog si Evan sa sobrang sakit ng ginawang pagsaksak ni Genesis sa kanya. Nagkamalay na lang si Evan na siya ay muli na namang nakatali at nakabusol sa kanyang bibig ang underwear ng kanyang sariling anak. Gumawa sila ng game na sa tuwing magkakamali ng sagot si Evan ay itotodo ni Genesis ang volume ng headset na suot ni Evan para ito ay mabingi.
Kailangan mong maki-cooperate sa amin Evan dahil kung hindi ay lagi kong lalakasan ang volume ng suot mong headset ika ni Genesis. Para silang mga bangag na sobra na sa ginagawang trip. Habang nilalakasan ni Genesis ang volume ng headset ni Evan ay may nag-doorbell sa bahay. Ito pala ay si Luis. Nag-reply si Genesis at nagpanggap bilang Evan sa message ni Luis. Gusto niyang makita ang obra na ipinagawa niya kay Karen kung ito ba ay pwede nang kunin. Itinago ni Belle sa Evan sa ibang lugar ng bahay at nagpakilala sila bilang mga pamangkin ni Evan. Papalapit pa lang si Luis ay nakita na niya ang tagas ng pintura. At nang nasa harap na ni Luis ang obra ay nagulat ito dahil pagbukas niya ay sira na ang sculpture na matagal niyang iningatan. Sinabi ni Belle at Genesis na si Evan ang gumawa ng sira ngunit hindi naniniwala si Luis at di rin siya naniniwala na mga pamangkin sila ni Evan. Nakita ni Luis si Evan na nakatali subalit di niya ito napakawalan dahil sinugod niya ang dalawa na sinisira ang obra. Inatake ng asma si Luis kaya bumagsak siya at tumama ang kanyang ulo sa matigas na bagay. Tumawag kayo ng ambulansya sabi ni Evan. Subalit tuwang-tuwa pa ang dalawa at sinabing patay na si Luis kaya di na kailangan pa ng ambulansya. Nakatingin si Evan sa base dahil may baril siyang nakatago dito para gamitin sa dalawa. Tuwang-tuwa si Belle at Genesis sa nangyayari. Pinalabas ni Genesis sa text messages na nagtalo ang dalawa at nauwi sa pagpatayan. Pinasok ni Belle at Genesis ang bangkay sa sasakyan. Bumalik si Belle at Genesis kay Evan upang ipagpatuloy ang kanilang laro. Ayaw na ni Evan maglaro kaya sobra na ang galit nito. Tigilan niyo na ko. Mahal ko ang pamilya ko. Maawa kayo, sabi ni Evan. Ngunit sinabi ni Genesis at Belle na hindi dapat buhayin ang mga katulad ni Evan na makasarili at hindi iniisip ang kapakanan ng pamilya dahil nagawa nitong pagtaksilan sila. Kaya't naghukay ng malalim si Belle at Genesis dahil balak nilang ilibing si Evan. Samantala, nakita ni Evan ang iPod, kinuha niya ito gamit ang kanyang mga paa at balak niyang tawagan si Karen habang naghuhukay pa ang dalawa sa pamamagitan ng automated voice. Ngunit agad naman siyang nahuli ng dalawa. Ginaya pa ni Genesis ang monster approach na ginawa ni Evan sa kanyang mga anak. Matagal na palang minamanmanan ng dalawa ang buhay ni Evan. Kaya't muli na namang sinira ang mga gamit sa bahay. Pinagtripan ng buhok ni Evan at ginupit ito at tuloy sa pagwasak ng mga ari-arian ni Evan. Habang sinisira ang mga gamit hindi sinasadyang tamaan ang base na pula sa itaas. Nalaglag ang base na may lamang baril. Nagulat ang dalawa at kinuha ang baril at tinutok kay Evan. Habang nakatutok ay sinabi ni Genesis na pakawalan si Evan. Kapag hindi kita nakita ay malaya ka na ngunit pag nakita kita ay babarilan kita Evan. Kaya tumakbo si Evan at nagtago sa dalawa. Nag-umpisa ng maghanap si Belle at Genesis. Subalit di nila makita si Evan at tanging aso lang nito ang kanilang nakita. Maya-maya pa ay nakita ni Genesis si Evan na may hawak na kutsilyo at tumatakbo sa labas. Nadapa si Evan at tinutukan ng baril ni Genesis. Malapit nang sumikat ang araw kaya kailangan ng mailibing si Evan sabi ni Genesis. Kaya pinagulong nila si Evan papasok sa hukay. Nilaglag nila ito sa hukay at sapilitang itinayo. Tinubunan nila ng lupa si Evan at tanging ulo lang nito ang nakalabas. Hindi makapaniwala si Evan na nangyayari ito sa kanyang buhay. Maya-maya pa ay kumuha si Genesis ng matigas na bagay at balak ipupok sa ulo ni Evan. Nagmamakaawa si Evan na wag itong gawin ni Genesis. Binuhat ni Genesis ang bato subalit hindi naman ito pinatama sa ulo ni Evan. Bago umalis ang dalawa ay ginamit nila ang cellphone ni Evan upang mag-post ng scandal nila ni Belle at pinalabas nilang anak ito ni Evan at may caption na Happy Father's Day. Umalis na ang dalawa bitbit ang aso ni Evan samantalang naiwan si Evan kaharap ang post sa social media. Pinipilit ni Evan na makawala sa pagkakatali. At nang mailabas niya ang kanyang daliri upang burahin ang video ay aksidenteng na heart niya pa ito. Kaya napasigaw na lang si Evan. Samantala sobrang gulo at dumi ng bahay nila Evan. Pinahida ng pintura at sinulatan ni Belle at Genesis ang lahat ng family pictures nila. Dumating na ang kanyang asawa kasama ang dalawang anak. At sobrang nagulat sila sa kanilang naabutan. Lahat talaga ay pwedeng magbago sa isang pagkakamali. Sana po ay may napulot kayong aral sa ating kwento. Maraming salamat po sa panonood sa 11/11 Recap. Hanggang sa muli, paalam!